to GMCF Church. My name is Ivy, and we are blessed to have you here with us. Before our service starts, reminder lang po, let us all set aside any distractions and focus on the Lord. And for those watching online, please follow our social media pages, like and share to your family and friends so we can worship the Lord together. Let's come together and open our hearts as we joyfully lift our voices to praise and worship our Lord Jesus! Be the center of our church. Hallelujah! Good morning po sa lahat! Magandang umaga po sa mga nandito sa church at sa nasa online. Bati po natin ang bawat isa at bati natin ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magandang umaga po sa inyo, Lord, Holy Spirit. Jesus is in this place. His Spirit is in this place. Hallelujah! At yun ang isang main reason kung ba't tayo nagkasama-sama para purihin natin ang ating Diyos. Sang-ayon po ba tayo doon? Siya'y mabuti at di niya tayo pinabayaan throughout this week. Kaya today, tayo magpasalamat at hindi lang yon. Itong awitin na kakantayin natin para sa Panginoon, isang declaration na tayo'y binago niya. The moment na tinanggap natin siya, tayo'y binago niya at binabagong patuloy. So let's declare this, 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he's a new creation. The old has gone and the new has come. Come on, let's come. Come on. This is our declaration. In His name there is salvation for all who believe. In Him we live forever. By His grace we have been saved, not by works. Now we live and love like King Jesus. In His presence there is peace and joy. Beyond compare, His love is overwhelming. Now live to praise Him with everything that has spread. Praise Him forevermore. It's every tongue confess Jesus is the Lord. We won't be
won't be silent. We'll sing of your great love. For this is a declaration, King Jesus, my salvation. My new creation, the old has gone, behold the new has come. This life I live by faith, because my Lord, I've been born. Let's declare, I'm a new creation, the old has gone, behold the new has come. This life I live by faith, because my Lord, I've been born again. I'm a new creation. The old has gone, behold the new has come. This life I live by faith, in Christ my Lord. I'm a new creation. The old has gone, behold the new has come. This life I live by faith, in Christ my Lord. I've been born again. Oh. In His presence there is peace and joy beyond compare. His love is overwhelming. Now I live to pray. Now I live to praise Him. Let everything that has breath praise You forevermore. Let every tongue confess Jesus is the Lord. Let everything that has breath praise You forevermore. Let every tongue confess Jesus is. We won't be silent. We won't be silent. Heaven and earth proclaim. For this is a declaration, King Jesus, my salvation. Come on, let's sing the name of Jesus. We sing Jesus, 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 just that name. Let's lift Him up and sing Jesus, 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 just that name. One more time, let's lift up the name. We sing Jesus, Jesus, just that name. When I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story. There will be one name that I proclaim. When I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story. There will be one name that I proclaim. We say la la la, we say la 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 la. Let's celebrate His goodness. La 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 la. When I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story. There will be one day. Thank you, Lord. For the last time. When I wake up in the land of glory, with the saints I will tell my story. There will be one day that I proclaim. We sing la la la, we sing la 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 la. Let's dance in His presence. La 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 la. We sing la la la, we sing la 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 la. La 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 la.
La 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 la. Let's lift him up. Let's lift up the name of Jesus in this place, in our hearts, in our family, in this world. We lift it up, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy niyo po kami minamahal. Thank you for bringing us here once again. Nagtipon-tipon po kami para lalahanin po ulit ang kabutihan niyo sa aming buhay. Hindi po kayo nagbabago. Hindi niyo po kami iniwan. At hindi po kayo nagtatangi. Thank you, Lord, for loving us. And thank you, Lord, dahil pinakita niyo po ito sa cross ng Kalbaryo. That's how you love us. Greater love has no one than this, that He laid His life for His friends. Thank you for offering your lives for us, para sa kabayaran ng aming mga kasalanan, para kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tinatawag na amazing love. We thank you, Lord. Allow us to worship you with everything that we have. With all our hearts, all our minds, our spirit, and all our strength. We will lift up our voice to you. Hindi po kami mahihiya, Lord God. Dahil hindi po kayo nahihiya nung napupo po kayo sa cross. Kayo ay King, kayo ay Diyos. Nang sa ganun, Lord, ay makasama po namin kayo at maging katulad po namin kayo. Thank you, Lord, for saving us. So we sing this song. Sing a song. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. The Spirit lives within me because you died and rose again. Once again, let's sing it out. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. Thank you. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. The Spirit lives within me. Because you died and rose again. Let's sing Amazing Love. Amazing love, how can it be that you my King, that you my King would die for me? Thank you, Jesus. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. In all we do, in all I do, I honor you. Oh. Come on, let's sing it again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned, and I'm alive and well. The Spirit lives within me because you died and rose again. Amazing love, amazing love. How can it be, Jesus? He would die for me. Oh, amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you. Amazing love,
my King would die for me. Thank you, Lord. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you in all I do. I honor you. Come on, let's declare in our lives that He's our Queen. You are my King. Jesus, you are my. Let's confess in our mouth. Jesus, you. He's not just our Savior, but He's also our King in all our lives. Jesus, you are my King. You are my King. You are my. In our family, in this church, in our workplace, in our friends, in this world, you are King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my. For the last time, you are my King. Jesus, you are my. You are my King. Jesus, you are my King. Amazing love. Amazing love, how can it be? My King would die for me. Thank you, Jesus. Amazing love, I know it's true. And it's my joy to always love. Amazing love, how can it be? You, my King, would die for me. Hallelujah. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you. We honor you, Lord. Oh, lover of my soul. You're the lover of my soul. Jesus. Thank you for this love. We don't deserve it. None of us deserve it, Lord. But still your grace is so sufficient for us. And your love is so great. It is new every morning, and great is your faithfulness. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, singing, it's Jesus. You're the lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know. Once again, Jesus, Jesus, you're the lover of my soul. Wala kang katumbas, Panginoon. Jesus, I'll never let you go. You're taking me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now let's sing, I love you. Oh, I love you. We need you, God, more than ever. though my world may fall, I'll never let you go. You're my Savior, my closest friend. I will worship
worship you until the very end. Let's sing Jesus! 'Cause Jesus, oh, the lover of my soul. Yeah, Jesus, I'm taking me, oh, from the miry clay. Set my feet upon the rock. And now I know I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior, My closest friend, I will worship you. until the very we sing, I love you, love you, Lord. I need you. Though my world may fall, I'll never let you My Savior, my closest friend, And now I will worship you until till the very end. Let's worship Him. You deserve it all. Oh, Jesus, 'cause Jesus, the lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Take me, Lord, taking me from the miry clay. Set my feet upon the rock. Now this is our time to say, I love you. And I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never Let you go. You're my Savior, my Savior, my closest friend. I will worship you until the very end. We connect to you, Lord. We stay connected in your love. We stay connected in your presence. Because everything that we need is in you. And you are more than enough in our lives. Panginoon, forgive us kung patuloy po kami nagkakasala. Patawarin niyo po kami kung lagi namin nakakalimutan ng kabutihan niyo sa aming buhay. Because Lord, your goodness always leads us to repentance. Tulungan niyo po kami na makita ang ginagawa niyo sa aming buhay. Na hindi po kayo napapagod, hindi kayo tumitigil, at hindi po kayo nagbabago. Yan namin sa pamilya namin, sa mga partner namin, pero ito, Lord, kulang. Only you can fill this emptiness in our lives. Hanapin po namin ang pagmamahal sa inyo. At pag nakita namin, nasumpungan namin yun, Lord, dadaloy din po ito sa amin. Hindi po kayo maghanap ng mga mali. Hindi kami maghanap ng mga pangit dito sa mundo, kundi makikita namin lahat ng kabutihan na ginagawa ninyo. Sinabi niyo po yan sa Philippians 4:8, that whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is lovely, in any excellence, think about these things. Lahat po ng ginagawa niyo ay puro kabutihan at magaganda. Kaya tulungan niyo po kami, Lord, na mabago ang aming mindset. Magkaroon po kami ng pag-asa. Dahil ang pag-asa nyo na hindi napapako, na nanggagaling sa inyong pangako, ay laging mangyayari. Yes and amen. Tulungan niyo po kami na palakasin ang aming pananampalataya
Because you are the lover of our soul. And you are our Savior. Ano man pong nangyayari sa buhay namin, kami po yung nagpapakumbaba. Inaalay po namin to sa inyo, Lord. Makapangyarihan po kayo. Mapagmahal po kayo. At kayo po ay mapag-ingat sa inyong mga minamahal. Kaya Lord, we entrust everything into your hands. Let your will be done. We need you, Lord. As we offer our lives to you, this is a true act of worship. As we live, be glorified in our lives, in this church, in our families. Jesus, be glorified. Be magnified. Kayo po makita sa buhay namin, Lord. We want to be like you, Lord. We worship you. Oh, oh, hey. Once again, let's sing Jesus. 'Cause Jesus, you're the lover of my soul. Jesus, I will never let you go. You're taking me from the miry clay, set my feet upon the rock. Now I know. Sing, I love you, I love you, and I need you. Though my world may fall, Never let, you never let my closest friend. I will worship you until the end. But the last time I sing, Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Thank you. Set my feet upon the rock. Now I sing, I love you. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let my Savior, my closest friend. I will worship you until the end. Sing, I love you, Lord. I love you. I need you. Though my world may fall, I'll never let you go. My Savior. My closest friend. I will worship you until the very end. Oh, we worship you. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, let's lift him up. Pasalamatan natin siya sa kanyang pagmamahal, sa kanyang biyaya, sa kanyang kapatawaran sa ating mga kasalanan. We thank you, Lord. Lord. Lover. And God is good because He allowed us to experience the abundance of His love
through His Son, Jesus Christ. So, malate ata si Pastor dahil siya po ay nanggaling ng Yamagata. Okay. Could you please... Okay, so anyways, while waiting for Pastor Ronnie, I would like... Do we have first-timers today? Yeah. Yeah. Ha? Okay. Ito na. Sige. Salamat. So welcome. Okay. Yeah, the sister. Yeah. Marlene from fresh from US. Ayan. Beautiful sisters. Yeah, beautiful sisters. And girly si sister Sister Girly and Terry. First time po ba ni Sister Terry? Silang dalawa po. Na-miss niyo po itong Sister Terry and ano nga ba po ulit? Aina. Yeah. We would like to welcome everyone. Ayan. Okay, the Lord bless us. So, anyways, while waiting for Pastor, may I request everyone to, and anyone who would like to share a blessing this week from the Lord. Meron po ba kayong gustong i-share this week? Kung ano ginawa ng Lord sa inyo? We have Japanese today, right? Ayan. So, okay. Anyone who would like to glorify God, magyabang naman tayo kay Lord. Let's boast about the goodness of God, what the Lord has done last week. So, are you blessed ba talaga? Ayan. When I ask you, are you blessed talaga? Amen kayo. Pero when I'm calling someone to testify the goodness of God, parang nahihiya kayong lahat. The Bible says in the book of Psalms that I will declare the goodness of the Lord in the midst of the congregation. So, let us really declare the goodness of God. Anyone who would like to share? Nag-amen yung isa doon, no? Hi. Anyways, okay. Pastor, wag mo ako ilagay sa alanganin dito, ha? Preach ang biglaan dito. Anyways, I would like to make the announcements first. Announcement muna tayo, please. Okay. May I request the announcement muna po tayo? So God is good. Pakisabi nyo nga po sa katabi ninyo na God is good all the time. Okay. Praise the Lord. Okay, this is tomorrow na po. Everyone is invited to come and join us. So this is going to be from 10 o'clock to 4:30 in the afternoon. So please just bring your own obento. And why are we doing this spiritual empowerment once a year? It's because we would like to really see to it na all the members and the workers of this church will experience or will learn a higher level of empowerment and learning from the Holy Spirit, because the topic that or the lessons that we are discussing here is not being talked about or taught on ordinary Sundays. So this is a special day for all of you, for all of us. So we have already made an early announcement so that you can really join and come and learn. Especially, okay? Especially to the old believers who are this is the real talk, and this is what is really happening. So, diba, there are many Christians who are how do I say it in a gentle and a loving way? Christians not only in GFCF, but when I say Christians all over the world, Christians are hopping from one church to another church, looking for a perfect church. But the message that you are going to hear tomorrow
it would change your perspective. So, to avoid looking for a perfect church or looking for a perfect pastor or brother, sister in the Lord, so we are inviting everyone to please come tomorrow and discover what is it all about. Okay po ba yun? Okay, so bigyan po natin ito ng oras. And also, yan. And also, yes, the next please. Okay, so this is our, Women's Day Out naman po natin. Okay, so let us all be excited about this. If you have been blessed, if you were blessed last year, and then the Lord is going to double and triple by the grace of God for His glory this year, 2026. So, March 20, this is Red Calendar from 10 a.m. to 4:30 p.m. also. And the venue is to be announced. So, we have a contribution of 1,500 yen for the food. So, magtipid-tipid muna po tayo sa McDonald's and Zizerian natin and our shopping. So, this is only 1,500 per head. And do we have already, so meron ba tayong motif dito, Rose? Anong dress code natin? Pink, white, ano ba? So, well, no pressure, no? Ano gusto niyong color? Women's. Gusto niyo naka-jeans and anong top natin? Lavender daw. Nag-suggest yung lalaki, lavender daw. Lavender. Ay. Ha? Okay, light pink or light blue? Okay. Yeah, pwede na yan. Light pink or light blue. Any color, basta plain. Plain lang. Mas maganda plain, okay? Mas maganda. The glory of God. Yeah, beautiful, beautiful. So, any light pink or light blue or any basta light colors. Walang brown, walang black. So, pero no pressure. You don't need to buy new clothes, okay? Whatever is stuck in your cabinet or your closet, just pull it out and wear on that day because that is going to be a big day for the women, okay? So, may request Pastor Ronnie to give us the word today. So, salamat, Lord, at saved by the angel ako. Akala ko ako magpipreach eh. Kaya I brought out my, my laptop na by the grace of God. By the grace of God. Thank you so much. Okay, praise the Lord. Amen. Ganda, no? Ayan, di ba? Hello. Kasi galing ako ng Yamagata eh. Gising ako, Tapos may binalang umaga. Sino welcome natin? Okay, praise the Lord. Nalangin tayong lahat. Panginoon, marami pong salamat, Lord. Makausap po kayo at makilala namin ang tao sa buhay namin. Thank you, Father God, for this opportunity to know you, to understand your word, and we believe by faith that God is in control. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Okay, punong-puno tayo dito. Mainit. Hindi ba kayo nainitan? Sakto lang? Mga kabataan, sakto lang kayo dyan? Nawawala yung aircon remote natin, no? Saan kayo napunta? Ba na-rapture yung air remote? Para mayroong popcorn. Bagay na bagay. Ay, nasa sine, ha? Tama natin dyan, mga Amengers. Amengers.
Yung Avengers natin. Avengers pala, Avengers. Avengers. Pwede. Oh, ta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 t. Saya, no? Masaya ba kayo? Pero sa happiness ka? Okay lang kayo? Ay, oh, grabe naman pala mga beauty pageants. Andito mga beauty pageants. Ang dami. Okay na? Ang gagawin natin dito, Kuya Dick. Si Dick Clark. Tawagin natin si Dick Clark. Laglag sa loob. Okay. Nasa beta event tayo ngayon eh. Okay lang yan. Okay, praise the Lord. To receive God's word. Dalawa lang yata yung nag-amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay na. Pala na kayo. Diyan. Yung ating ano eh. Ayun, praise God. Pag kayo ba'y nakakarinig ng salita ng Diyos, lumalakas bang kaluluwa ninyo, spirito ninyo? Natatanggal ba yung mga stresses ninyo? So sa madaling salita, may kapangyarihan ninyong salita ng Diyos. Merong epekto sa buhay nyo. No, hindi naman tayo nagbubulahan dito, hindi naman tayo nag-aaksaya ng oras. Kasi the word of God is powerful, sharper than a two-edged sword. It penetrates the dividing spirit and bones and marrows that could really penetrate into the intent of the heart of man. Ibig sabihin, yung puso natin sinisiyasat ng salita ng Diyos. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na spiritual vitality or rejuvenation. Pinapalakas niya yung kaluluwa nating mga napapagod, mga nabibigatan, mga hinahirap na sa buhay. Oh, maraming nahihirapan dito sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang kaya pa ba niyan? Mukhang bibigay na yung isang yan, ah. Kaya pa ba yan? So yung mga sa katabi mo, kaya mo pa ba? Hirap na ako talaga eh. Di na ako makahinga rito sa sitwasyon ko eh. Talagang ano na eh. Okay, yung last Sunday, we discussed about offenses. Ngayon naman another offensive attack from the Word of God to really clear us from all infirmities and iniquities. Kasi po, pagka merong clog sa utak natin at sa puso natin, mabigat, hindi ka maka-move forward, di ba? Jesus said, therefore, the kingdom of heaven is like a king. Sino yung king sa kingdom of heaven? Si Lord, di ba? Si Lord. Si Jesus, ang Panginoon, who wanted to settle accounts with his servants. Sabi nung hari, yung mga katulong ko, mga alipin ko, may mga utang kayo sa akin. Halika, mag-usap tayo. Marami sa inyo rito, hindi na makabayad eh. Ang dami ng utang eh. As he began the settlement, a man who owned him 10,000 bags of gold. Wow, gaano isang gram ngayon ng baginto? Ha? Nimang nanasing. Alam na ng mga gold dealer dito, ah. Bro, 10 bags of ano to, ha? 10,000 bags of gold. Oh, imagine with me how much money it could be in our contemporary society.
10,000 bags of gold. Kung halimbawa, ganyan lang kalaki yung bags niya, ganyan kalaki yung bags niya, yung parang supot na maliit lang, 10,000 na ganun. Ilang pera yon, my dear? Nanaoko yun, nanaoko. Ganong kalaki. Tayo yung bayaran yon. Sa dami ng utang nitong lalaking to, kinausap siya ng hari. Aliga, Bardaliga, ang dami mo ng utang. Siguradong hindi mo na kayang bayaran to. Nagpapatong-patong pa, interest. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all he had is to be sold to repay the debt. Oh, ayan ang sitwasyon niya. Dahil hindi kayang bayaran yung utang, siya mismo, yung pagkatao niya, yung asawa niya, yung mga anak niya, lahat ng ari-arian niya, kung meron man siya napundar, ibebenta na yon para pambayad sa utang niya. Lahat yata rito nakaka-relate na. Kulang na lang ibenta ka na talaga eh. Para makapagbayad ka ng utang mo eh. Pero malaki utang nyo kay Lord, natin kay Lord, hindi natin kayang bayaran yon. Lahat tayo magbabayad sa kasalanan at lahat tayo pupunta sa impyerno. Hindi mo kayang bayaran yung kabanalan ng Diyos kasi ang requirements niya perfection. Walang perfection dito, walang perfect dito. Kaya lahat tayo ay pupunta sa impyerno. Buti na lang. Ito magandang balita. Ang bait nitong hari na to. Yung hari na to yung Diyos eh, si God to eh. Si God ang kausap, ang nagsasalita rito, siya ang nagre-represent dito eh. Buti na lang ang bait nito. Verse 26. Be patient with me, mahabag po kayo sa akin, maawa kayo. Pagtiyagaan nyo pa ako. Pagtiyagaan nyo pa ako. He begged, I will pay back everything. Ang lakas ng loob ah. Kaya niya kayang bayaran nga talaga yon. Pero dahil yung master niya nahabag sa kanya, naawa sa kanya, the master took pity on him. Cancel. Say it with me, cancel. Say it with me, cancel. Parang ayaw niyo yung salitang cancel ah. Parang hindi niyo kursunado yung cancel ah. Kasi yung cancel, negative yun eh. Negative yung kung ikaw makikinabang. Pero kung ikaw ay mapapawalang sala, maiibsan, mako-comfort, ang laking pakinaban niyang salitang niya. Let him go. Ikaw yan, saka ako, tayong lahat yan. Supposedly and predestined na tayo sa impyerno. Kasi lahat nagkasala eh. For all have sinned and fall short of God's perfect standard. And therefore, lahat papunta doon. Makatarungan ba si Lord? Napadala tayo sa impyerno? Sagutin niyo sarili niyo. Makatarungan ba si Lord? Napadala niya tayo sa impyerno? Yes or no? O kita niyo, admitted na. Alam natin kasalanan natin. Hindi tayo pwede sa langit eh. Makatarungan siya, di ba? O, walang magdi-disagree dito. God is just. Hindi siya unjust. He's just to send us to hell because we sinned. Now, kung magbibigay siya ng kapatawaran, bina-violate niya ba yung kalooban natin? Is God violating niyo ulit? Intindihin niyo mabuti yung logic, no? Intindihin niyo mabuti. Prerogative ng hari yung magpatawad eh. Karapatan niya yun eh. Wala kang pakailam dun. Hindi niya sabihin, ay sir, patawarin mo yung lutang ko. Lakas pa ng loob mo, ikaw mga utang, ikaw pa magkukuman sa kanya, ikaw na nga may utang. May karapatan yung servant magsalita ng ganon. Sir!
Laki ng utang ko, patawarin mo nga yan. May karapatan siya ron. O, unjust pa si Lord dito, unjust? Ngayon, kung ibibigay niya ang karapatan niya na patawarin ka, may favoritism ba si Lord? Meron? Wala? Wala na naman! Prerogative niya yun eh. Karapatan niya yung Diyos siya eh. Hallelujah. Buti na lang, nandito ka. Sa dami-dami ng tao sa mundo, ikaw yung nilapatan niya ng kapataruan kay Kristo Jesus. Hindi ka ba natutuwa niyan? Oh. O nga, ipoproblemahin mo yung unbelievers. Hindi mo na mahawak yung utak ng mga yun. Saan sila pupunta? Saan pupunta yung unbelievers? Where are they going? Obvious na yung papunta na yun dun. O ano gagawin natin? E di sabihin mo sa kanya, lapit ka lang sa kanya, hungi ka lang ng tawad, katulad ng ginawa ko. Lumuhod lang ako, umiyak ako. Ayun, habag. Meron ba ritong umiiyak na naglilikuhod na sa Diyos, nagre-repent na? Baka wala yata nagre-repent eh. Kailangan ng nisnis eh. Kaya kailangan may repentance. May pag-iisip na, laki na atraso ko talaga, pasensya na po kayo, sorry po talaga. Ganyan pa ako ng pagkakataon. Nahabag naman yung hari, kinancel. O ngayon, nakikita na natin ang divine destiny natin, mga sisters and brothers. Kung ang isang kriminal ay nakakulong, dahil meron siyang krimen na ginawa, tapos ini-interview siya sa TV, sabi nung interviewer, ba't ka nakakulong? Eh, itong gobernur nyo, saka mayor nyo. Wala ang silbi. Hindi ako bigyan ng pardon. Karapatan ba ng mayor at ng gobernur ay bigyan siya ng pardon? Para wala siya sa kulungan? Ha? Sagutin nyo ulit, sagutin nyo. Karapatan ba ng obligasyon ba ng mayor sa anong gobernur na ipardon siya? Hindi na naman. Kasi minsan yung utak natin parang tayo may karapatan eh. Tao ka lang, Diyos yan. May atraso ka na nga eh. Ang kapal pa ng mukha, ang lakas pa ng loob mong magsalita. Eh, walang kwento. Hindi ganun si Lord. Ang Diyos ay just. At ang Diyos, niya tayo, nilapatan niya tayo ng pag-asa, ang kapatawaran kay Kristo Jesus. Kaya palakpakan nyo, buhay nyo, papuntang langit kayo. Maliwanag ba to? Hindi man magulo Bible eh. Ikaw lang, mga tao lang man nanggugulo eh. Kasi ini-insist na may karapatan siya doon sa kanyang pagpunta sa langit. Wala kang karapatan doon. Obligasyon mo ng Diyos yun at prerogative ni God yun kung bakit mangyayari yan. Ba? O halimbawa, yung kriminal, nagtatatakbo na. Nagtatago, hinahanting na siya ng pulis. Ikaw na Diyos, alam mo kung saan siya lulusot. Saan siya magtatago, at saan kailan siya lalabas. Kasi alam mo lahat eh. Di ba? Problema ba ng Diyos? Hoy, kriminal. Tago ka pa ng tago. Alam ko naman saan ka pupunta. Kailan ka lulusot. Saan ka magdidiskarte. O sige, gawin mo gusto mo. O dila, galaw ng galaw yun. Bandang huli, sakote din sa dulo yun. Kasi alam ng Lord saan pupunta eh. Nagigets nyo? Kaya yung free will natin dito, kahit ano gawin mo, si Lord pa rin mag-glory sa bandang huli. Sa wakas ng panahon, sakote ang lahat ng wicked, at bless lahat ng mga masunurin. That is divine destiny. Baliin yun. Alam niyo yung nakaraan, past, alam niyo yung present, alam niyo yung future. Pero bandang huli, ikaw magsasakote. Kaya gayon pa lang, gumayos na tayo. Amen? O ito, balik tayo doon sa istorya.
Binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung divine predestination, ha? Dapat alam mo yung direction ng Diyos. Ako may plano, ako masusunod. Kayo, wala kayong plano dahil hindi nyo alam gusto nyo gawin sa buhay. Yung iba, gusto mag-church ngayon. Hinahatak na naman siya nung kumari niya. Kita ko yung Pilipina dyan. Sabi ko, ate, saan ka pupunta? Mag-church ka ngayon, no? Hindi. Kung nakasama ko yung barkada ro, sabi ko, mag-church ka ngayon, linggo. Andiyan yung church sa taas, o halika. Ay, nagmamadali ako. Kita mo, may plano. Supposed to be, dapat sa Diyos siya, pero nandun, saan pupunta na naman yung dalawang yun? Wala naman talagang plano ang taong lumapit sa Diyos, eh, kundi talagang hatakin ng Diyos yan, eh. Hindi ba kayo hinatakay ni Lord? Naramdaman nyo na talagang mayroong prompting, the Holy Spirit is calling you towards Him? Kasi it is the work of the Lord to regenerate the heart of people. Trabaho natin, imbitahan lang sila. Bahala silang mag-response. Ngayon, tuloy natin ang istorya. Ba't nawala? Napunta sa nahabag yung master, pinatawad siya. But when the servant went out, ayan na, syempre, masaya ka na eh. Ano pakiramdam mo, Kuya JR? Yung lahat ng kasalanan mo pinatawad. Ano pakiramdam? Kayo, ano pakiramdam nyo? Lahat ng kasalanan nyo pinatawad. Ano pakiramdam? Kaya nga balik kayo ng balik sa church eh. Kasi alam nyo pinatawad kayo eh. Kasi hindi kayo babalik dito kung hindi nyo alam papunta na kayo ng langit. Ano, lahat tayo rito papunta ng langit, di ba? Tinanggap nyo si Jesus Christ, forgiven kayo. Kayo. Hindi tayo perfect, forgiven lang. Kaya lahat tayo pupunta sa langit. Whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kaya kayo, tayong lahat dito, magsumikatan nating pasalamatan si Lord. Araw-araw, gabi-gabi, linggo-linggo. Every minute, Lord, papuntang langit ako. Pinatawad mo, ang laki ng kasalanan ko. Forgiven lahat yun. Naniniwala ba kayo, forgiven na kasalanan nyo? Bigyan nga natin ng Bible verse. Anong Bible verse mo dyan? Para meron kang supporting verse. Na pinatawad nga lahat ng kasalanan ni Ate Rich, ni Ate Let, ni Ate Ian. The blood of Jesus, His Son, purify us from how many? Kaya pagdating mo sa langit, dire-diretso ka na dun. Wala nang tanong-tanong, wala nang condemnation. Why? Christ died for you already. Finished, paid in full. Wala nang utang. Palakpak si Lord. Wala nang utang. Sabi mo sa katabi mo, wala nang utang. Sa langit yon, hindi dito sa lupa. Sa langit yon. Mamaya, sa lupa, yung utang mo sa lupa, bayaran mo yan. Hahabulin ka ng gobyerno. Yung utang nyo sa ospital, sa tax. Tatanggalan kayo ng PR nyo. Sa langit yan, pinag-uusapan natin sa langit. Tangit. Bayad na utang, ha? Bayad na utang. Yung binabayaran mong bahay, Kuya Mike, bayad na? Yung kotse, bayad na? 5 years to pay. But when the servant went out, paglabas niya, siyempre, ang saya-saya niya, yay, forgiven, wala na akong utang, nagsasayaw. Nakasulubong niya yung kanyang fellow servant na may utang sa kanya. How many utang nung servant na kasama niya? Magkano? 100 silver coin. Silver lang, 100 lang. Yung kasama niya doon sa trabaho, doon sa kumpanya, nakita niya yung kapwa servant niya, yung kapwa katulong niya, may utang sa akin 5 pirasong silver coin to, nakakahalagang 2 lapad. Pinitsiara, sinakal. He grabbed him and began to choke him. Sinakal. Sabi niya, magbayad ka ng utang mo. He demanded. Anong klaseng tao to? Ang laki ng utang mo, tapos yung utang ni isa ang liit-liit, ginaganon mo. Christian, ang daming pinatawad na kasalanan sa atin ni Lord. Yung kasalanan ng katabi mo.
Yung sardinas ko, pastor eh. Wala na nga akong ulam, kinuha pa eh. Tapos pinagsisiraan mo, pinagsasampal, pinagmumurang, pinagsusumbatan mo. Yung langit pinatawad ka, yung tao hindi mo kayang patawarin. Ano tayo? Sabi mo nga sa tabi mo, sino ka? Oh, marami. Maliwanag ba, kuya? Maliwanag? Kuya Richard, maliwanag ba? Maliwanag? Para mag-iinuman lang tayo. Naiintindihan niyo ba sa likod? Kaya tayo, wala tayong karapatang mag-judge, mag-condemn, manira, wasakin ang buhay ng iba na nagkamali sa atin na open tayo. Tayo pinatawad ng Diyos eh. Patawarin natin sila. Ang laki ng pinatawad sa atin ni Lord. Karapatan, it is our duty and obligation to forgive. Amen? Kabigat ho itong pinag-uusapan natin kasi maraming offended dito eh. Oh, hello, andyan na. Pasok! His fellow servant fell on his knee. Nagmakaawa din sa kanya yung yung fellow servant na yun. Patawarin mo ko. Ito rin yung statement niya doon sa hari eh. I will pay it back. Anong ginawa niya? But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Grabe naman tong taon to. Walang habag, walang puso, walang damdamin, walang sentimiento, di asukal, walang puso. Sasabihin nyo na, anong damdamin niya? Nararamdaman nyo ba? Sa kanya, ang ganda ng pakiramdam niya nung lumabas siya, 1,000 bags of gold, pinatawad, cancel. Samantalang 5 silver coin, hindi niya mapatawad. Anong klaseng tao to? Christians, God is speaking to us. Who am I not to forgive the one who offended me? Who are you? Who are we? Sa mga taong, mga loob, may hinanakit. Tao lang yun. Tao ka rin. Pero mahalaga, intindihin mo ang lesson dito. Kung laki ng utang na pinatawad sa'yo, dapat malaki din pag-ibig igagawad mo sa gawad. And we honor your name. Your kingdom come, your will be done here on earth as it is in heaven. Forgive our sins as we forgive those who sins against us. Naiintindihan ba natin ang mensahe ng gospel? Malalim ho ang Christianity. Malalim. Pag ang mensahe ni Jesus, tumimo na sa utak at puso mo yan, mababago ka na. Natulog na lang. Sabay ganun, di ba? Grabe yung ginawa nitong lalaking to eh. Hahanapin natin tong lalaking tong walang utang na loob at bubugbugin natin ng pagmamahal ni Jesus. Sasabihin natin sa kanya, bakit ka ganyan, Brad? Ang laki ng utang pinatawag sa'yo ni boss, tapos yung barkada natin may utang sa'yo 2 pirasong pilak lang. Ilang pirasong pilak lang yun? 5 yata. Hindi mo, pilak silver, hindi gold. When the other servant saw what had happened, ako, nakita nila, inuupakan sinusuntok na, sinasakal tapos pinakulong pa eh. They were outraged, nagalit sila, and went told their master everything that happened. Nagsumbong dun sa master, Sir, yung pong servant na pinatawad yun ng 10,000 bags of gold, di ba? Nakita po namin dun sa kanto, yung isang kasama namin, sinasakal niya. May utang po sa kanya kasing 5 magkano lang ba? Tapos nagmamakaawa na, sinakal pa, sinuntok pa, binugbog pa, pinakulong pa. Nagalit yung master, verse 32. Then the master called the servant in. Napakasalbahe mo, ang lingkod ka. You wicked servant, he said. I cancel all the debt of yours because you begged me to.
Shouldn't you have had mercy on your fellow servant just I had on you? Napakasalbahe mo naman. Pinatawad kita, ang laki-laki ng atraso mo sa akin. Dapat ginawa mo rin yun doon sa fellow servant mo, katulad ng ginawa ko sa'yo. We are like God. Kung gaano kalaki patawad na tinanggap natin kay Lord, ganun din kalaking kapatawaran igagawad natin sa mga nagkakamali sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, I'm sorry. Forgive me. Pinatawad na ba talaga yan? Makalabas sa ilong. Ha? Labas sa ilong. Pero mahirap magpatawad no? Mga sisters, mga brothers. Sa totoo lang, kasi emosyon yan Emosyon yan, brother. Ang sakit dito yan, pastor. Nilaplasangan ng magkalalaki ko. Hahambalusin ko ng gitara yon. Pag nakita ko rito, upaan ko yan. Dating natin, Brad, di ba? Nag-grab, di ba? Facebook, napakawalang yung babae ito. Hayaan mo si Lord. Gagantihan ka ni Lord. Amen? The Lord will take a bench for you. Alam niya kung sino may problema Ibaba mo lang sarili mo. Huwag kang gaganti. Ito, gumanti. Pinatawad ka na nga, gumanti ka. Rumesba ka pa dun sa isa Ang sakit nun Naintindihan ba yung istorya, kuya? Naintindihan ba? Maliwanag? Paki-translate lang to para maintindihan natin lahat. Kasi binabago na utak natin, mga sisters. Panahon na para umangat na at mag-mature na tayo. Maliit na offense lang, galit ka na. Maliit na utang lang, nagigigil ka na. Maliit na provocation lang, nagwawala ka na. Maliit na isnab lang, hello? Andiyan pa ba tayo? Tuloy natin ang istorya. In anger, galit na galit na yung Lord sa kanya, yung master. In anger, nakakatakot magalit si Lord. His master handed him over to the jailer. Sabi niya, walang kwentang lingkod ka, napakasalbahe mo. Dapat naging mabait ka na sa kapwa servant mo dahil maging mabait ako sa iyo. Torturin muna to bago ipapasok sa kulungan at lahat ng utang nito, see to it, babayaran nito. Ang ganda na ng buhay mo! Binitawan mo pa ang pagpapala ng langit. May gulay. Hindi ba nakikita ang ganda na ng buhay nyo? Tinatanong ko kayo, kung bibitaw tayo kay Jesus Christ, saan kayo pupunta Come on, talk to yourself. If I'm going to live and give up my Christian faith, to whom shall I go? Pinatawad ka na ng Diyos, tinanggap ka na ng langit Itatatwa mo pa siya, i-deny mo pa ang teaching niya, hindi yung pasusundin yung kalooban niya. Malaking kabaloslogan ito sa maraming Kristiyano. You do not understand the gospel if you fail to obey your God and to imitate the intention of God for your life to be like Jesus Christ. Ganyan si Jesus Christ, ang laki ng pinatawad sa atin Okay, may mga atraso, sabi ng isa. Sabi nung isang conquistador, ang pangalan niya si Narvaez. Sabi nung pare, Narvaez, you're about to meet your Creator, naghihingalo ka na. Patawarin mo na lahat ng kaaway mo at nakasakit ng puso mo. Sabi ni Narvaez, Father, wala na po akong kaaway. Ay, ang bait mo naman. Sabi nung pare, nasa na sila? Pinagpatay ko na hong lahat. Kaya naman pala wala ng kaaway, patay na lahat Conquistador yun barkada ni Magellan yun Huwag ganon. Buhayin mo at bigyan mo pa ng pagkakataong mabuhay. Amen? This is how my heavenly Father, si Jesus Christ na nagsasalita niyan, pinihit niya na patungkol na sa Diyos. Kasi parable to Pinihit niya yung reality ng katotohanan. Ganyan ang ama niyo sa langit. The Heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Mean it from your heart. Sabi mo uli, I really love you. Walang kaplastika na yan. Kasi naintindihan niya na yung turo Naintindihan na yung turo, di ba? Hindi ka na magiging plastic.
Totoo na yung pagpapatawad mo at yung pagmamahal mo, kahit na naiinis ka. Amen? May natututunan ba dito? Lumalago ba kayo dito sa church? Kasi pag hindi tayo lumalago, parang walang kwenta ang Christianity. Kaya yung maraming tao ay lumapit kay Jesus Christ kasi yung mga ugali ng Kristiyano, papangit ng ugali. Kaya ayoko pumunta sa church eh. Dapat makita sa atin yung ugali ng Panginoon. Amen? Okay, lesson learned. Anong lesson learned? Lesson learned. May natututunan daw talaga. Why love and justice must be harmonized? Just ba si Father God nung pinatawad siya? Just. Just ba siya na dapat siyang magpatawad din sa iba? Yung isang servant na pinatawad? Hindi siya naging just dun sa kabilang may pagkakautang sa kanya eh. Ang Diyos nagre-represent sa king, just siya nung pinatawad siya. Ito namang servant, nung pinagbubugbog niya yung kanyang fellow servant, justice ba yun? Hindi nga siya just doon sa pinagagawa niyang yun. Dahil nga, ang laki ng tinanggap mo, itong utang ng kabila, late, di mo mapatawad. May love ba doon sa pagmamahal ng hari? Meron. Nahabag doon sa mga anak niya, asawa niya, pati ari-arian niya sa buhay niya eh. Eh siya, may habag ba doon sa fellow servant? Wala. Kaya wala kang aasahan sa tao pagdating sa salvation. Sabi lang, hirap ka lang ang i-reconcile. Huwag mong i-reconcile kasi yun, nagko-contradict yun. Hinahayaan ka ng Lord gumalaw, pero at the end of the day, ikaw pa rin, si Lord pa rin ang malawalhati sa lahat ng ating kabaitan at kalokohan. Why love and justice must be harmonized? Kausapin natin. God's character, God's justice and love are intertwined. God is just to forgive us because of our indebtedness. God is also just. Gustang naman natin talaga yun eh. Gumalaw tayo, ayaw gumalaw. Bro, minsan rekta natin to para gumalaw tayo. Righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Kung ang Diyos makatarungan, ang Diyos ay mapagmahal. Mahal. Love mo nga, pero hindi ka naman just. Yung iba naman, justice nga, wala namang love. Ang pangit nun. Hindi maganda yung ganong senaryo, dapat parehos yun. Makatwirang ka na, makatarungan ka na, mapagmahal ka pa. Separating them distorts God's nature. Oh, dito lang ako iikot. Mabigat ho itong usapan natin eh. Ang Diyos ba may karapatan padala tayo sa impyerno? Sabi nyo kanina, opo. Bakit? Dahil lahat nagkasala. Ang Diyos ba may karapatang magmahal at patawarin tayo dahil gusto niya tayo mapunta sa langit? Sabi natin, oo. Because if you are to separate justice and love, it distort God's nature. John 3:16. Alam niyo itong John 3:16, ha? For God so loved the world. Sino yung world na yan? Tayong mga tao dito sa mundong ibabaw na planetang Earth. Tayo yan. Mahal na mahal niya ang mga tao. Okay? May pagmamahal ba dito? Nakikita niyo yung pagmamahal? May love, di ba? May love, may love, may love. Sabi mo ulit, love. At ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Sino yon? Si Jesus. That whoever believes, nasaan ang justice dyan? Just ba na lahat pantay-pantay? Mayaman, mahirap, maputi, maitim, pango, matangos, ilong. Lahat, whoever believes. Just ba yon? Just ba yun? Hindi. Eh kung sasabihin ng Bible, whoever are beautiful, whoever are the rich, whoever are the intelligent, walang papasa sa atin. Just ba yan? Just? Justice ba ang langit dyan? Unfair ba yung langit?
Lahat naman welcome eh. Oh. Binibigyan ng pagkakataon lahat. Whoever believes. Hindi naman sinabi, ang sino mang magaganda, ang sino mang mayayaman, ang sino mang mapuputi. Ay nako, yung mga nasa harapan lang papaka-qualify dito. Kaming nasa likod, hindi. Nakikita niyo yung justice dyan? Kuya, may justice ba dito sa John 3:16? Makatarungan ba ang Diyos dyan? Ba't niya nilapat yan, John 3:16? God is a just God when He says that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life? Kasi palitan natin yung believes. Palitan natin. That whoever behaves na lang, hindi believes, behaves. Sinong papasa? Wala tayong behavior eh. Lahat tayo palpak lang buhay natin eh. Kaya nga believes lang eh, hindi behave eh. Yung iba naman ini-insist, hindi, magpakabait lang tayo, pastor, punta na tayo sa langit. Gaano ka kaging kabait? Langit yung video ng buhay mo, kasi i-judge ka ron, ikaw mismo mapapahiya eh. Sabi mo, Lord, wag mo nang ipakita yan. Ako, yan yung teenager ako. Naku, nanood kami ng sine ng boyfriend ko. Naku, ano pinagagawa namin sa loob ng sine. Lord, wag na yan, Lord, nakakahiya yan. Lord, doon na ako sa baba, ayoko na. Ikaw mismo, mapapahiya ka eh. Ikaw mismo mapapahiya sa langit. Hindi ka pwedeng sa langit pumunta kung walang magbabayad ng kasalanan mo, si Jesus Christ. Iba, natatawa eh. Sa sino pa kayo nagtatrabaho? Sa sino pa kayo hindi na iintindihan ng tao talaga. Unfair si Lord, unfair. Hindi unfair sa Lord. Hindi mo lang naiintindihan yung theology mo. Tao eh. Whoever believes eh. Hindi na nga behave eh. Kasi kung behavior ang standard, walang papasa talaga eh. Okay, pakita natin. Behavior. Pastor, hindi naman kami ganyang kagrabe eh. Sige, judge tayo ng Lord. 9:27 ng Bible. Ayan, basa. Just as the people are destined to die once, and after that, to face what? Siyempre, pag judgment day, meron mga ebidensyang papakita para husgahan kang guilty ka o hindi ka guilty. Tama? Okay. Papakita ngayon ito ang ebidensya na ikaw, Richard Merck Gomez, ikaw, ito buhay mo, papakita natin para i-judge kita kung impyerno ka o langit ka. Sige po, pakita natin, mabait po ako, nagsisimba ako, tumutulong ako sa may, at lahat-lahat na. Babasahin natin yan, papakita ng Lord yung video mo sa langit. Ayan yung video mo sa langit Nothing in all creation is hidden from God's sight. And laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account. Tagalog, hindi ko maintindihan yung English. Sa lahat ng nilalang sa mata ng Diyos, lahat ay hantad at lantad sa kanyang mga mata kung saan at kanino tayo magbibigay ng ating pagsusulit. Yan ang judgment. Kaya yung mga unbelievers, pag i-condemn na sila sa langit, ipakikita yung buhay nila ron. Magmula nung nagkamalay sila hanggang namatay sila. Ito buhay mo, sisters. Para meron kang karapatan at meron kang rebuttal na karapat dapat ka dito sa langit o impyerno ka. Sa tingin nyo, may pupunta sa langit pag nagkaroon ng judgment? Lahat kayo rito. Lahat tayo dito. Sa tingin nyo, pupunta ka sa langit pag binigyan ka ng judgment doon? Wala! Paano tayo pumunta sa langit? Because of, palakpakan natin si Jesus. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have what? Eternal life. I rest my case. Tapos na ang usapan. Kasi pinatawad ka eh. Ang saya ng buhay ng pinatawad. Kaya matuto na tayong magpatawad. Ang sarap ng buhay, kapatid, ang gaang, walang guilt. Ang sarap matulog. Haba ng tulog ko ngayon, Ngayon,
Napatawad mo pala ako, praise the Lord. Sabi ng Holy Spirit, magpatawad ka naman. Ganun ba yun, Lord? O, siguro. Ang sarap matulog. Pag wala kang kagalit, wala kang kaaway, wala kang, alam mo, meron kang, may umahunting sa'yo dahil marami kang nasaktan. Napatawad niyo ba mga magulang niyo? Hoy, nanay, nasa ka ba? Patawarin na kita. Ate, kuya, napatawad niyo na ba? May natutunan ba ngayon? Tayo manalangin. Lord, salamat po, Lord. Napatawad po kami. Ang laki-laki ng utang namin sa inyo, Lord. Hindi namin kayang bayaran yun. Papunta kami sa impyerno lahat eh. Pero salamat po, Lord, kay si Lord ang nagbayad ng utang namin. Hindi namin kayang bayaran. Lord Jesus, ang laki ng hirap mo dun sa krus. Binata mo lahat ng pasakit, koronang tinik, latigo, hampas, suntok, sampal, bugbog. Dapat kami yung kami dapat dun, Lord eh. Pero ang bait-bait mo talaga. Inako mo lahat yung kasalanan namin. Kaya pagharap namin sa Ama, kami wala ng kasalanan. For there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. For God justifieth the sinners by faith, by His grace. For by grace you have been saved through faith, not of yourself. It is not the works, it is not a result of yourself. It is a gift of God, so that no one should boast. Lord, marami pong salamat, Lord. We are forgiven. And we are happy to live a forgiven life. Help us to forgive those who sins against us. Deliver us not from the evil one. For thine is the glory and the kingdom, forever and ever. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Kaya pala hanap ako ng hanap ng aking gloves. Nandito pala sa ilalim. Giniginawang kamay ko sa Yamagata. Nandito pala siya. Praise Salamat, God. Lord. Thank you po, Pastor, for the transforming Word of God this morning. Hallelujah. Praise God. Thank you po. Good morning po, mga kapatid. Ang ating pong verse for our tithes and offering this morning is from 2 Corinthians 9:7. Ang sabi po dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Last week po, napag-aralan natin yung pagbibigay ni Abraham. Nagbigay po siya ng 10 bahagi kay Melchizedek. Larawan po o representative ng ating Panginoong Hesukristo. Narinig po natin sa turo ni Mami. Wala pang batas noon. Wala pang utos tungkol sa tithes. Pero nagbigay siya. Bakit? Dahil po mahal niya ang Diyos. Tulad po ng inaral natin kanina, pagmamahal. So, kinikilala po niya na ang tagumpay niya ay galing sa Diyos. At mababasa rin po natin sa Genesis na pagkatapos po maghandog ni Abraham sa Diyos ay inalok po siya ng hari ng Sodom ng napakalaking kayamanan. Pero pwede pong tanggapin ni Abraham. Sabi niya, ayokong masabi ng iba na ikaw ang nagpayaman sa akin. Sa Diyos lang ang parangal sa buhay ko. Makikita po natin kay Abraham, hindi siya after sa blessing, sa kayamanan, o sa mga bagay na pwedeng ibigay ng mundong ito. Ang mahalaga po sa kanya ay yung ma-honor at ma-please niya ang Lord. Para kay Abraham, ang pagbibigay niya po sa Lord ay bahagi ng kanyang pagsamba, paggalang at pagtitiwala. Kaya niyang isuko ang lahat sa atin. Dito tayo sinusubok ng Lord. Sinasabi nung iba, sige, bibigay ko ang time ko, ang testimony ko, ang talent ko, pero yung treasure ko, teka muna, tsaka na Lord. Pero
dito po makikita natin sa ginawa at matututunan natin sa buhay ni Abraham. Of obedience is still disobedience. So, makikita po natin, dito po tayo nahihirapang isuko sa Diyos ang lahat. Pero iyon po ang ginawa at natutunan natin sa buhay ni Abraham. At doon po nakita natin natuwa at nagalak ang puso ng Diyos kay Abraham. At ang sabi niya po sa Genesis 15:1, sabi po ng Lord, Abraham, I am your great reward. Ako ang iyong dakilang gantimpala. Hindi lang po sinabing great, kundi great reward. So sukatin po natin yon at alam na alam po natin kung ano ang naging buhay ni Abraham. Pagpapala po ang humahabol sa kanya. Lagi niya pong nararanasan yung pabor ng Diyos. At tayo po habang nagbibigay ngayong umaga, sinasabi rin po ng Lord sa atin, Anak, ako ang iyong dakilang gantimpala. I am your great reward. At kapag si Lord po ang ating great reward, ito po ay sapat na sapat na sapat na at higit pa. Amen po ba? Glory to God. Ushers, please. Onegaishimasu po. Hallelujah. Praise God, magkakaroon po tayo ng Influencers Women Day. At ito po ay sa March 20, 10 o'clock to 4:30 p.m. So ang registration po ay 1.5 per person. Napakaganda po nito. Talaga pong marami tayong mapupulot na practical and spiritual learning. Kaya po pumunta po tayong lahat. Ang registration po ay ongoing na kay Sister Janice, sa napakaganda po nating sister. Praise God. Sige po, let us extend our hands to our tithes and offering. Lord, maraming salamat po sa example ni Abraham na pinakita mo sa amin. Salamat dahil pinaalala mo sa amin na ikaw ang aming greatest reward. Lord, i-bless niyo po ang bawat nagbigay, pagpalain niyo po ang kanilang mga work, ang kanilang family at ang lahat ng ginagawa ng kanilang mga kamay. At para naman po, Panginoon, sa mga gustong magbigay pero limited pa ang capacity, Lord, open the doors for them, provide for them, and many opportunities come their way. Gamitin mo po ang bawat offering na ito at ang bawat isa sa amin at ang aming talents, skill, time, and resources for the expansions of your kingdom here on earth. Salamat po at alam po namin, in perfect time, O God, ay magkakaroon kami ng new church building, O God. Salamat po at we thank you and we love you and we bring back to you all the glory, honor, and thanksgiving and highest adoration in Jesus' mighty name. Amen and amen. Maraming salamat po, Sister Rowena. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin lahat. So, konting, since last Sunday of this month po, konting update lang po tayo sa ating building fund. Okay. Ayan. So, nung nung January po, may mga nagbigay po. And meron po tayong Rokojuichi Mang Nana.
this month, talagang makikita po natin ang kilos ng Panginoon. After po nung nag-preach po si Mami about sa giving, talagang nagising ang ating mga spirito at hindi lang tayo magpapatigil sa pagbibigay sa Panginoon, sa pagpupuri, kundi through our resources also. So makita po natin may nagbigay ng Ichimang nung February 1. So 2 Ichimang po yan, Nisen, Sansen. And nung February 8, may nagbigay po ng $300 yan. So kinonvert po natin yung Mang Nanasen po mga kapatid. And nagbigay po ng Sansen, Ichimang. Total po ng Nana Jumang na po tayo ngayon. Nana Jumang Roxenyen. Inuulit ko po, para saan po ito? Kundi para makakuha na po tayo ng panibagong place. Dahil talagang punong-puno na po tayo dito. And patuloy nagdadala ng Panginoon ng mga lost souls. Sabi nga na sa preaching ng Panginoon, ginigising niya na rin. Iniila niya na yung mga tao. Kaya dapat maging prepared din tayo sa lugar. Amen po ba? And muli po akong magpapakita sa inyo ng mga proposals po natin. Patuloy po ako nagtitingin-tingin. Actually, dito po talaga sa Adachiku, maliliit na po yung mga lugar na available ngayon. Sinlaki lang nito or mas maliit pa. Kung mas malaki mo kukunin natin, umaabot po ng 90 lapad. 100 lapad pataas kung gusto natin ng mas malaki-laki. So nagtingin po ako ng bandang Katsushikaku. Katabi lang po kasi yan Kamyari. Diyan banda. So may nakita po tayo para may idea po kayo. Eto, medyo mura po siya. 30 lapad po yan. Nasaan yan? 30 lapad. Sanjumang Hasenyen. Pero 108 or 9 square meters. 109 or 10 po. Square meters. Ito kasama po yung kids room. Pati yung toilet, yung kitchen. Ito naman, 143. So, medyo lumaki pang konti. Siguro mga 1/3 niyan, okay? So, pwede mga 20 to 30 persons pa makakapasok. Okay? Malapit lang po ito sa station. Medyo lumayo lang konti, 8 minutes walk. Pero may elevator. Okay, may elevator tsaka 8 minutes walk. Less than 10 minutes lang po yan. So, meron din rin po siya ng, makikita, ayaw na gumalaw na-stack up na. Meron na po yung centralized aircon. So, carpeted na rin po siya, nakikita nyo. Isang diretso lang din po yan, kaya Kamyari po, Pastor. Kamyari Station, okay? So, ano lang yan, Kita Senju, tapos next na, Ayase, then Kamyari. Okay? Opo. Kapag katawas ng Ayase, Kamyari. Kita Senju po yan. Norikay po kayong Kita Senju, Jobansen, so or Chiyoda Line. Ayun yun Chiyoda Line yun Tapos Ayase, then Kamyari po. 8 minutes walk. Okay, yan po yung nakita natin. Pero may nakita pa mas maganda, Kanamachi naman, kasunod na ng Kamyari, 2 minutes walk, 220 square meters. Then meron din siyang elevator. Na-excite tayo lahat, ba? Ako din, na-excite Kaya lang, na-excite din ako sa pwesto, sa presyo 89 lapad. Okay? So, yan po reality talaga dito sa Tokyo. Okay? Kaya, ito po, 149 1/3 po ng laki nito. Sanjumang Hasen. Times 2 dito. Okay. Kasi nakuha po talaga natin ito mura. Kasi pandemic yun Pero yung mga laki nito, nakikita natin same size. Talaga nag-range po siya ng 30 to 40 to 50 lapad po. So, malaki-laki pa po ang kailangan natin i-prepare para makakuha tayo ng place siguro po by the grace of God, bago po mag-summer, ay makuha na po tayong place. Para hindi na po tayo mag-extend dito ng contract natin, no? Kasi yun po ang target natin. Makakuha po tayo ng panibagong lugar and dinadala po tayo ng Panginoon sa panibagong level po ng ating pananampalataya at bahay-sambahan. Are we excited? Amen? Amen ba? Kasi talagang magpaalam Panginoon at sa kanyang sa kanyang ang mundo Lahat ng nandito sa kanya to, kaya sa kanya tayo hihiling. Siyempre, meron din tayo dapat na parte. Okay? So by faith, i-claim natin ito and walang imposible sa Panginoon. Sorry.
pahabol lang po para sa ating mga, sorry po, medyo late yung pagpapahanap ko, pero I would like to invite all the women po. So please, can we watch yung anong nangyari po nung last year, March 2025 sa ating Women's Day Out. Ayan, sige, go po. By the grace, para pa to make you excited on this day. Yeah. May problema ba? Ayan, okay, go. Last year po yan. With foes on my left and fears on my right, they think that I'm all by myself in this Chia. fight, but they do not know the infinite size of the God who is by my side. Hey, under fire, but my Goliath standing Pa-register na po kayo. Ha? Na rin tayo? just testifying. Man, I'm talking about a big God, big God. Registration going on. Please approach Janice po for the registration. Ain't nobody gonna shake my faith. No, I'm not afraid. Throw my hands up in praise for the times that he pulled me through. I'm counting on a big God that they can't stop. He's a big Kaya God. secure your slot na po. May isang lalaki doon na naligaw. Nagagandahang ladies po ng GFCF. GFCF Umejima and Chiba po. Okay, so kaya nga, so galing ni Ate Nelia, oh. More surprises on that day. So, okay, thank you so much for those who joined us last year and this year din po. See you again. So, 1 month from now. 1 month from now ba? Tama. Wow, grabe na mga beautiful woman talaga. Grabe naman yan. Wow, yeah, of course. Yes. Wow, Melissa. The beautiful and sexy Melissa. Okay. Okay, so all glory to God. So, see you on that day. Okay? Thank you po so much po. Salamat po. Oh, yung men's naman, sa Korea tayo, men's. Men's, bro, sa Korea. Oh, yung men's. Korea tayo, Korea. North Korea, North Korea. North Korea. North Korea. Oh, tiyan, Korea tayo. Korea, Korea. tayo tayong lahat. Lord, maraming po salamat, Lord. Napakasaya ng buhay namin, Panginoon. Kami pinatawad ninyo. Tulungan nyo kami magpatawad. At ang kagalakan ng Diyos ay pumasa aming lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen! Amen! Hallelujah! Patuloy natin purihin ang Panginoon. Are you ready to sing praise to our God? 1, 2, 3, we sing. Come on, let's say. This is our declaration. In His name there is salvation to all who believe. In Him we live forever. By His grace we have been saved. Not by works, now we live in love like a Savior. In His presence there is peace and joy. Overwhelming, now I live to. Are you ready? Let everything that has breath praise you forevermore. Let every tongue confess
Jesus is the Lord. We won't be silent. Be silent. We sing of your great love. For this is a declaration, King Jesus, my salvation. By faith and not by sight, we fix our eyes and set our minds on Jesus. Jesus, now we live by faith, we live by faith and not by sight. We fix our eyes and set our minds on Jesus. King Jesus, in His presence, in His presence. There is peace and joy beyond compare. His love is overwhelming. Now I live to praise Him. Now I live to praise Him. Let everything that has breath, sing it out, praise You forevermore. Let every tongue confess Jesus is the Lord. We won't be silent. We won't be silent. We sing of your great love. This is a declaration, King Jesus, our salvation. I'm a new creation. The old has gone, behold, the new has come. This life I live by faith, in Christ my Lord. Come on, let's declare. I'm a new creation. New has come. This life I live by faith, in Christ my Lord. I'm a new creation. The old has gone, behold, the new has come. This life I live by faith, in Christ my. For the last time, let's sing. I'm a new creation. I'm a new creation. The old has gone, behold, the new has come. This life I live by faith, in Christ my Lord. I've been born again. In His presence, there is peace and joy beyond compare. His love is overwhelming. Now I live to praise. Now I live to praise. Now I live to praise Him. Let everything that has breath praise You forevermore. Let every tongue confess Jesus is. Let everything that has breath praise You forevermore. Let every tongue confess Jesus is the Lord. We won't be silent. We won't be silent. For this is a declaration, King Jesus, my salvation. Let everything say, hey, let everything that is good, praise the Lord, praise the Lord, let everything. Praise the Lord, yeah, let everything that is wrong. Praise the Lord, praise the Lord, let everything. Stop, I praise when I sleep, praise in the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting.
Yes, I do. I praise when outnumbered. Praise when surrounded. Praise like waters. My ansiety's drowning. As long as we're breathing. As long as I'm breathing. What? I've got a reason To praise the Lord. Oh, my soul. I gotta praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is a yes, yes. How could I keep it inside? I gotta praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Yeah. Come on, let's sing verse 2. I praise when I feel it. I praise when I feel it. I praise when I don't. It doesn't matter. Cause praise, you know, you're still in control. Cause praise like a weapon. It's more than a sound. Praise is a shout that brings Jericho down. Are you ready, church? As long as we're breathing, as long as I'm breathing, what? I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Oh my, and I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? And I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Hey. How could I keep Keep it inside. I gotta praise the Lord. Oh my soul. Praise the Lord. Come on, let's sing it out. It's a praise. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise. Praise 'cause you're sovereign. Praise. Praise 'cause you reign. You reign. Praise 'cause you rose and Defeated the grave. I praise cause you're faithful. I praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. We say, praise the Lord. Oh, my soul. praise the Lord. Oh my soul. praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. I got Praise the Lord. oh, and I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Let the devil know. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Oh, I won't be quiet. I won't be quiet. Hey, My yeah. God is alive. Let the world How know. could I keep it inside? I gotta praise the Lord. Oh, my soul. Praise the Lord. Let everything Let everything that is breath. that is breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that is breath. that is breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, everyone.